Dali. Dar. Sige. Dar kaninong dar? Sa Fabi, Pevi, Concho. Fabi Concio. Sige. Hello, magandang gabi po sa lahat. At ito naman tayo. At ang pag-usapan natin sa ngayon ay nakakalito din. No? Ano yung pag-usapan natin kung bakit, no? Kung bakit sa lahat ng tao ay inendorso pa ni Leni Robredo na siyang ah, siya ang pundasyon ng kakamping. Bakit niya inendorso si Pacquiao at saka si Abalos? Let us venture into the discuss natin kung ano mga pros and cons sa kanyang sinasabi na endorsement at kung makakatulong ba ito o hindi sa laban pangkalahatan ng Pilipino. So, ang ating titingnan ngayon, ito pakita ko muna ngayon yung balita na kung saan ay inendorso ni pakinggan natin yung mga balita nito. Una, inendorso ni Leni Robredo si Abalos, si Benhar Abalos at saka si Pacquiao. Mula ito sa kampo ni BBM. At tingnan mo naman, tinalo siya ni BBM sa eleksyon, pero naniniwala ang napakarami na ang pagtalo ni BBM sa kanya ay hindi makatarungan sapagkat po ay ito dinaan sa nag-iisang election computer na tinatawag na may numero o may IP number na 192.168.0.2. Nang ibig sabihin, lahat ng boto na binilang para kay BBM ay iisang laptop lang ang pinanggalingan o computer. At bakit naman? Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin po niyan ay hindi po nasunod ang batas sa eleksyon na kung saan ang dapat na ibibilang ay manggagaling sa mga presipresinto mula sa Apari hanggang sa Tawi-Tawi. Pero ang nangyari po ay hindi. So kung hindi nangyari yun, kung ako, nagtataka naman ako kay Leni siguro na wala na siya ng lakas na loob at wala na siyang pera. At ang advice din ng iba, lalo na si Trillanes, nag-advise sa kanya na huwag na raw maghabol. At according to Trillanes, nakita niya daw sa survey, sa on the ground, na talagang panalo si Bongbong Marcos. So to my mind, that is not correct. Kasi ang nangyari nga, it proved to be not correct nung lumabas na po yung mga ebidensya na nakalap namin ng grupo ng TN Trayo na kung saan ay dumaan pala sa lahat sa isang computer na may IP protocol number 192.168.0.2. Nang ibig sabihin yan, lahat ng mga boto galing po sa mga probinsya noong 2022 ay dinala muna doon sa isang computer. Pinadala doon. At bago mula sa isang computer at ipinadala balik sa mga board canvassers, sa mga municipal canvassers, city canvassers, at saka from there, yun naman ang official na ginamit na bilang kung pagdeklara ko sino panalo, yung galing sa mga board canvassers. So kung ganun, base naman sa sinasabi ni Attorney Harold Respicio na IT expert, gagawin mo lang sa source code, ilalagay mo sa program ng computer, uutusan mo computer na halimbawa, lahat ng papasok galing sa probinsya, papunta sa isang makina. Yung makina na yan, bago magbato ng mga boto, papunta sa mga kani-kanyang mga board of canvassers, ay uutusan niya na kada boto kay Leni, kalahati mapupunta kay Bongbong. Boto ni Pacman ay kalahati papunta kay Bongbong. Boto ni Isko, kalahati papunta kay Bongbong. Parang ganun po ang nangyari sa pagsagawa na kung si Attorney Respicio ang pag-usapan, mas madali ang trabaho kung dadaan lahat sa isang makina. At ang isang makina, yun na mismo magdidikta kung sino panalo. So in other words, ganun po ang nangyari dyan. Sa aming hawak na ebidensya at lumabas nga rin yun, napatunayan yan sa mga transmission records na kinuha namin sa Comelec.
At kasama rin dyan yung nakuha namin sa Comelec na mga records ng Telcos o Globe Smart na kung saan ay yung mga presinto ay nakapadala na ng resulta, wala pang hindi pa tapos eleksyon, nagpadala ng resulta sa sa server. Pero actually pinadala yon sa isang makina na may tatak ng 192.168.0.2. So ganun, to cut it short, ibig sabihin lang po ay napakatindi naman po ang ginawa na kay Lenny. Pero okay lang sa kanya, parang hindi lang siya hindi na lamang siya ng galit, nagingit-ngit ng galit sa kanyang dibdib. Pero ang problema ko lang, hindi niya po sarili yung karapatan na siya manalo. Karapatan po ng lahat ng bumuto sa kanya na siya mananalo na dapat i-deklara. So, ibig sabihin, napakalaki over and above herself, her interest, her private interest. Dapat, sana ginawa ni Madam Lenny ay nagsampa siya ng protesta, magpapabilang ulit. At kung nagsampa siya ng pabilang ulit, sigurado po ako na manalo siya. Another thing that contributes to my conclusion na si Lenny dapat na panalo ay yung nakaraan lamang na protesta na dinesisyonan ng second division ng Comelec na kung saan yung mayor sa isang bayan dyan sa Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, ay lumalabas yung dating nanalo sa pamamagitan ng bilang ng Smartmatic ay natalo na siya nung binuksan ng baluta ang presinto at binilang isa-isa ang baluta. Ang nanalo si Mastura ang nanalo. Ang ganito po yung kwento dyan. Nung manalo yung kalaban, pagkatapos eleksyon, lamang siya ng 22 votes, 5,000 plus, pero lamang siya ng 22 votes sa kay Mastura. Nung tapos na binilang ng Regional Trial Court, ang mga baluta na actual hindi na Smartmatic ang nagbilang, ay lumamang ngayon si Mastura ng 8 boto. So, ibig sabihin, 22 plus 8, 30 votes ang niyari ng Smartmatic para sa boto ni Mastura. So, yan po ang katotohanan. So, because of that, nagpapatibay ng aming findings na talagang niyari ang Smartmatic sa panahon ng eleksyon. Isa pa, sa panahon ng eleksyon sa Cotabato City naman, sa pagka-mayor, sa gitna ni Bruce, Attorney Bruce Matabalaw, at saka si Attorney Cynthia Giani Sayadi, ay nanalo din sa protesta si Attorney Cynthia Giani at ang kanyang pinalalo in napakalaki, 39 precincts po ang diniklara ng Supreme Court na basura. Mga pa yun, mga buto pa ng tinatawag na tinatawag na Smartmatic. So ngayon, kung binasura yon, it deserves naman siguro na lahat ng buto sa 39 clustered precincts sa Cotabato City dapat ibawas din sa mga senador, ibawas din sa mga presidente, ibawas kay Bongbong. 'Di ba? Siyempre, ang mga boto kasi ng 39 precincts, andun din boto ng lahat ng iba pang mga kandidato. So nevertheless, let us listen to the story about the news on the endorsement of Leni Robredo for Abalos and for Pacquiao. Ito na po. Hinihiram ko lang muna video mula sa ANC. So, yan po, pinapakita, litrato lang. And to think, si Pacquiao ay kalaban ni Leni sa last presidential election. Alam namin marami ang nagtatanong. Ito naman po ang sa desisyon ni VP Leni. Ito naman po ang ang comment ni Leila de Lima. Pakinggan natin. Pacquiao at Ben-Hur Abalos, mga kandidatong hindi kabilang sa hanay ng oposisyon at bahagi ng slate ni Pangulong Marcos. Malamang po, may pinanggagalingan ang desisyong yon. Ang sa amin po, buo ang tiwala namin sa kanya. Sa bawat yugto ng kanyang serbisyo, pinatunayan na ni VP Leni na ang kanyang pamumuno ay bukas,
inklusibo, at laging nakatuon sa kapakanan ng mga nakararami, kahit pa hindi ito laging popular o madaling paliwanag. Tuloy ang buong suporta namin kay Kiko Pangilinan, ang opisyal na kandidato ng Partido Liberal para sa Senado at sa kampanya namin para sa hustisya at reforma sa ML Party List. Nananawagan kami sa ating mga kababayan. Huwag tayong maligaw. Malinaw ang dapat pagtuunan. Ang katiwalian, ang panlilinlang, at ang pang-aabuso sa kapangyarihan. Hindi ang isa't isa. Yan po. So kumbaga nakita ninyo yung reason. Kumbaga kung ako naman tanungin niyo yung reaksyon ni Nila de Lima, may pagkakonting dismaya, ayaw niya lang sabihin. Pero nevertheless, sa mga kakampings, nasa inyo yan kung irerespetuhin niyo. Para maraming kakampings po na nabasa ko na dismayado sa nagiging desisyon ni Leni na suportahan si Abalos at saka si Pacquiao. Una, si Pacquiao po ay kalaban niya sa politika. Direktang tumatakbo ang pagka-presidente si Pacquiao laban sa kanya. Pangalawa, kumampi si Pacquiao kay BBM na dumaya kay Leni na dapat presidente si Leni. Pangatlo, si Pacquiao ay sa totoo lang sa edukasyon ay kulang siya. Bakit niya nagpo-promote ka tayo kung sino dapat magandang kandidato? At bakit endorsuhin mo yung ang kandidato na kulang sa edukasyon para sa trabaho? Andyan siya, medyo umi-English siya ngayon, pero I doubt hindi po siya, wala pa siyang capacity to do the job na kailangan na para makatulong sa bayan. Ano pa bang issue kay Pacquiao? Maliban sa pagka-boksidor niya, well, in-acknowledge ko na nabasa ko sa isang artikulo, ang haba na raw ng panahon na sikreto pala nagbibigay si Pacquiao ng tulong sa grupo ng Nilay ni Robredo. So yung grupong Angat ata. So anyway, yun yung ayon sa kanya. Yun po marami na silang mahabang pinagbibigyan. Pero kung ganon, na nagbigay din pala ng tulong sa mga program of works ni Leni Robredo ang dahilan para endorsohin si Mr. Pacquiao, bakit hindi niya rin ini-endorso si Willie Revillame na pumunta mismo sa kanya noong panahon ng Bagyong Christine at nagbigay pa ng 3 milyon na tseke. At hindi tinanggap ni Leni ang tseke pero tinuro niya doon kay Congressman Gabriel Bordado na kagrupo ni Madam Leni, at si Gabriel Bordado sa ngayon ay tumatakbong Vice Mayor ng Naga City. Si Madam Leni naman ay tumatakbong Mayor ng Naga City. So, ang isa naman, ang titingnan naman natin si Abalos. Bakit tinulungan niya si Abalos? At si Abalos naman, siya po yung taong klase na wala ako nakita masyadong issue. Maliban lang sa ang tatay niya nagiging kasama sa kontrobersya na NBNCTE na transaction. Na kung matandaan mo yun, ay parang siya ang tumawag kay Neri, Romulo Neri na NEDA, na sinasabi, SEC, may 200 ka rito. Yung SEC, may 200 ka rito, kung approve nun si Neri na aprobahan ang project na NBNCTE na mag-provide ng broadband sa Pilipinas, ay magkakaroon ng 200 million si Neri. So ngayon, ang isa pang issue kay Abalos ay yung tinutulungan niya at in fact naging campaign manager pa siya ni Bongbong Marcos noong 2022. At bilang campaign manager, ay siyempre may kasama rin siya sana sa plano kung paano nanalo si Bongbong, at nanalo si Bongbong sa pamamagitan ng Smartmatic. At kinwento kanina na yung talagang nangyari ay talagang klarong-klarong pandaraya yon, na kung saan ang binilang ng mga boto na napunta at nanalo si BBM at saka si Sara, pati si mga senators natin, lahat po yun ay nanggaling lamang po sa isang makina na 192.168.0.2. At kung susundin po natin ang kaalaman na nakuha natin kay Attorney Jerry o Jessel
Harold Despecio ay yun ipinoprogram sa computer. Halimbawa, pagpasok ng lahat ng boto galing sa Apari hanggang Tawi-Tawi, doon sa computer na may tinatag na Internet Protocol number na 192.168.0.2, iprogram na, utusan lang ang computer. Sa bawat boto na natanggap mo para kay Leni Robredo, sabing kalahati ibibigay kay candidate BBM. Ganon din sa boto kay Pacquiao, kapunta rin kay candidate BBM. Ganon din sa grupo ni Isko, ipupunta sa candidate BBM. Ganon din kay Lacson, tumakbo si Lacson noon ng presidente. Tapos sino pang ibang tumakbo, si Norberto Gonzales. At saka si yung isang Muslim na tumatakbo rin. So, yan po ang aking basihan kung bakit wala pong dahilan na maganda para i-endorso ni Madam Leni si Pacquiao at saka si Abalos. Sa kabilang banda naman, marami pong mga kagrupo niya na allied sa kanyang interest na tumulong pa sa kanya ng panahon ng eleksyon na dapat yun po ang in-endorso niya. Well, ang in-endorso niya si Bam Aquino, which was her campaign manager, tapos si Kiko Pagilinan, yung dalawa, at saka si Richard Balyon na siyang magsaysay awardee, in-endorso niya rin. Hindi ko alam kung in-endorso niya si Heidi Mendoza na number 1 candidate ko. At isa pong candidate sa akin sarili ay maliban kay Heidi Mendoza ay si Ariel Quirubin. So, ito po yung mga nagkwentong ito ay magulo pero marami pong mga campings na ay nadismaya sa pag-endorso ni Madam Leni kay Pacquiao at saka si Abalos. Nevertheless, may isa rin akong obserbasyon sa mga kakampings. Tinitira nila, matindi ang galit nila kay Duterte. Bakit hindi rin sila magalit kay Marcos? Ang yumari kay Leni Robredo sa Smartmatic ay si Marcos. Yan. Siyempre, tinitingnan nila yung pagpatay-patay ni Duterte. But nevertheless, all those issues, kahit kayo na sobrang daming corruption, hindi nga tinitingnan yung confidential fund ni Bongbong for how many years na 4.625 billion pesos. Paano nangyari? Si Romualdez, sa itong 2025, umabot po sa nasa 18 or 16 billion ang kanyang confidential fund. Kaya nagbibigay siya kahit sinong congressman, kinuha niya doon. Kayang-kaya niya mamigay kahit sinong congressman para makuha niya ay yung suporta ng mga congressman. Kaya napakadali po sa kanya magpapirma ng impeachment complaint laban kay Sara. So with that, babalik lang ako, ay bahala ng kwan sa tingin ng hati. Sigurado ko hati yung mga kakamping sa tingin dito. Pero I doubt, ang aking conclusion lang ay mas marami sa kakamping ay hindi susunod sa endorsement ni Leni Robredo kay Pacquiao tsaka kay Abalos. Okay, yan po ang aking conclusion dito. Nasa inyong conclusion ko sa inyo na nasa inyo na rin yan po ang inyong pag-iisip. Ngayon, kung sa gitna lamang ni sino pang ibang kwan, sa lahat, sigurado po ang mga lahat ng alyansa po, walang boto makukuha sa akin. Sino pa? Lalo na si Erwin Tulfo, lalo na si Willie Rebillame, ayaw ko iboto yan. Wala nang gagawin niya si Senado, kundi hip hip, hooray, hip hip, hooray. Sabi, bigyan ng Jackie Chan. 5,000, ganun lang gagawin nun. Wala nang gagawin. Wala magandang gagawin. Pati si Lito Lapid, wala yung kanyan, manyak ng mga mansyon yan at corrupt na kanyan. Proven corrupt person. Si Bong Revilla, ganun din, proven corrupt person. So, ito naman, paano nyo ititingnan si Camille Villar? Ang pamilya niya ay talaga nagpayaman sa pagnanakaw ng lupa. Abangan nyo, may ilalabas pa ako na personal na mga pangyayari na kung saan yung kumpanya nila ay yung isang barong-barong na tao na yon na mahirap na pinagiba pa ni Villar. So, ano pa bang iba? Ito naman si Aimee, nasa inyo yan kung iboboto niyo pa si Aimee o hindi. Pero si Aimee, mukhang malakas din ang dating nila sa mga DDS. Ang problema ng mga DDS, grupo nila, 10 sa kanila, Duterte kung tawag, ay mag-plus lang sila kung sino idadagdag. Nagsabi naman si Duterte sa loob ng kulungan, ayon kay Pulong Duterte, na ini-endorso niya si Quirubin at saka si Hunasan na iboboto. So with that,
nasa inyong pagsasabi kung tama ba yung desisyon ni Leni Robredo. But then, sigurado ako marami pong kakamping na ayaw sundin yun. At ang sa akin lang, natatanong na ako sa mga kakamping, bakit marami sa inyo yung kumampi na kay Bongbong Marcos? Alam naman natin, sobrang bigat sa dibdib yan. Hanggang ngayon, yung mga nakaw na tatay niya, hindi pa niya binabalik. Ganun na posible at maraming salamat po at magandang gabi po sa lahat.